Matapos matalo nina Dennis at Vincent sina Bowie at Carasso, magkahiwalay na hinarap nina Eugene at Alfred ang Toguro Brothers. Samantala, ang mga halimaw na insekto ay nagsimulang lumabas mula sa lagusan na binuksan ng grupo ni Mr. Valdez. Nagsimula ang labanan sa pagsugod ni Eugene kay Toguro ngunit hindi umubra ang mga suntok nito. Nagsimulang umatake si Toguro at sa kabila ng malaking katawan nito ay maliksi nitong binanatan si Eugene, dahilan upang masira ang kapaligiran na nagresulta sa pagbagsak ng isang poste sa kinaroroonan nina Don Paquito. Samantala, si Alfred ay patuloy na sinasalag ang pag-atake ni Tandang Toguro hanggang sa tuluyan siyang tamaan nito. Binato ni Jenny ng fire extinguisher si Tanda at dahil dito, napalipat ang atensyon nito sa kanya at tinangka siyang atikihin. Ang sugatang si Alfred ay naalala ang kanyang mga kaibigan at dahil dito ay nagkaroon siya ng lakas para gamitin ang kanyang spirit sword at hinati ang katawan ni Tandang Toguro sa maraming piraso. Inakala ni Alfred na natalo na niya si Tanda ngunit nang tumalikod siya ay inatake siya nito at muling nabuo ang katawan ni Tandang Toguro. Samantala, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga insekto at nagsimula na itong lumabas mula sa sinkhole. Nakita ito ni Jericho at agad nitong nilagyan ng barrier ang sinkhole upang pigilan ang mga insekto. Kasunod ay pinuntahan niya si Mr. Valdez upang kumprontahin ito. Tinanong niya kung ano ang pakay nito sa pagbubukas ng lagusan at sinabi ni Valdez na gusto niyang muling pagdugtungin ang mundo ng mga tao at halimaw. Kasunod ay hinamon niya si Jericho sa isang pustahan at sinabing kung mananalo ang koponan ni Eugene ay isasara niya ang lagusan. Ngunit kung mananalo ang koponan ni Toguro ay aalisin ni Jericho ang barrier. Sinabi naman ni Jericho na kahit manalo sina Eugene ay kayang-kaya naman ni Valdez na buksan ulit ang lagusan, kaya sinabi ni Valdez na ipupusta na rin niya ang kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng labanan ni Toguro at Eugene, kitang walang laban si Eugene sa 30% lakas ni Toguro. Napatalsik siya ni Toguro at binato ng isang malaking bakal ngunit dumating si Vincent at hinati ito. Dumating din si Dennis na humingi ng paumanhin dahil huli na silang dumating. Kasunod ay kinausap ni Valdez si Toguro at sinabing kailangan niyang labanan ang grupo nina Eugene at pumayag naman ito. Nagsimulang umatake ang tatlo kay Toguro at sinangga nito ang bawat atake. Nagawang pulaputan ni Dennis si Toguro ng kanyang rose whip at kasunod ay sabay-sabay na umatake ang tatlo, ngunit pinatalsik lamang sila ni Toguro. Nagsimulang umatake si Toguro at binugbog ang tatlo. Dinampot ni Toguro si Eugene ngunit tinulungan siya nina Dennis at Vincent upang makawala. Ginamit niya ang ray gun upang patalsikin ang kanyang sarili papunta kay Toguro, at kasunod ay itinira ni Eugene ang kanyang ray gun. Mula sa nawasak na pader ay lumabas si Toguro na tila hindi man lang nasaktan sa pag-atake ni Eugene. Samantala, tinakbuhan nina Alfred si Tandang Toguro na patuloy ang paghabol sa kanila. Bumukas ang isang shutter at pumasok sila dito at narating nila ang arena kung saan naglalaban sina Toguro at Eugene. Dumating din si Tandang Toguro at pasayaw-sayaw pang inasar ang sugatang koponan ni Eugene. Sinabi pa nito na mukhang balewala ang pagkamatay ni Jeremiah dahil mahinang nilalang ang mga ito. Ikinagulat ito nina Eugene at Alfred dahil hindi pa nila alam ang pagkamatay ng kanilang master. Napatawa naman si Tandang Toguro at nagsimulang ikwento ang istorya nina Jeremiah at Toguro. Ikinwento niya na noong mga bata pa ang dalawa ay matalik na magkaibigan ang mga ito at pareho silang naghangad na maging martial arts master. Ngunit lumipas ang panahon at tumanda si Jeremiah habang si Toguro naman ay pinagpalit ang kanyang pagkatao upang maging halimaw at ipreserba ang kanyang kabataan. Matapos ibigay ni Jeremiah ang kanyang kapangyarihan kay Eugene ay nilabanan niya si Toguro kung saan pinaslang siya nito. Sinabi pa ni Tanda na ito ay isang happy ending para sa dalawa. Habang tumatawa si Tanda ay dinampot siya ng nakababatang Toguro na tila napikon sa kanyang kwento at pinulbos siya sa pamamagitan ng isang suntok. Nagalit si Alfred at inilabas ang kanyang spirit sword upang atikihin si Toguro ngunit pinigilan niya ito gamit ang isang kamay. Tinanong ni Alfred kung bakit niya pinatay ang kanilang master at sinabi ni Toguro na pagkatapos na ibigay ni Jeremiah ang kanyang kapangyarihan kay Eugene ay nawalan na ito ng kwenta para sa kanya. Naalala ni Eugene ang kanilang pagsasanay sa ilalim ni Jeremiah at napaluha siya dahil sa kalungkutan. Tumayo si Eugene upang iligtas si Alfred at sinuntok si Toguro gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan.
Ininda ito ni Toguro at sunod-sunod na umatake si Eugene, at bilang pangwakas, sinuntok niya ito sa ulo at pinalubog sa sahig. Inakala ng lahat na natalo ni Eugene si Toguro ngunit biglang lumindol at nabaak ang sahig. Umumbok ang sahig na tila ba may malakas na enerhiya sa ilalim nito at pagkatapos ay muling bumagsak. Sa gitna ng alikabok ay dahan-dahan na lumabas si Toguro na ngayon ay nasa anyo ng 100% ng kanyang lakas. Sinabi niya na si Eugene ay karapat-dapat na ngayon para sa kanyang 100% lakas at kasunod ay pinitik niya ang hangin at tinamaan si Alfred. Kasunod ay inatake niya si Eugene na sinubukan na suntukin siya ngunit pinatalsik niya ito. Ginamit ni Eugene ang ray gun ngunit sinigawan lang ito ni Toguro at naglaho. Kasunod ay dinampot ni Toguro si Eugene at sinabi ditong kulang siya sa motibasyon at malamang ay iniisip nitong makakaligtas siya sa kamatayan. Samantala, napag-alaman ni Charlene kung paano naging halimaw si Toguro at ikinwento niya ito kay Jericho. Ayon kay Charlene, 50 taon na ang nakakaraan, ang mga estudyante ni Toguro ay pinatay ng isang halimaw na nagngangalang Kairen. Dumating umano ang halimaw na ito at nilabanan si Toguro at pagkatapos niya itong talunin ay kinain niya ang mga estudyante nito. Balik kay Toguro, sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang palabasin ang totoong kapangyarihan ni Eugene at kasunod ay tinira niya ang kinaroroonan nina Jenny at Micaela. Sinabi niya na ang kasunod niyang atake ay tatama na sa kanila kaya tumayo si Eugene at muling inatake si Toguro ngunit wala itong epekto. Sinabi ni Toguro na hindi sapat kung galit lang ang paiiralin ni Eugene, at itinutok ang kanyang kamao kina Jenny at Micaela upang atikihin ito ngunit pinigilan siya ni Vincent. Nagtulong sina Alfred at Vincent upang pigilan si Toguro ngunit tinadyakan ni Toguro si Alfred at inihagis si Vincent. Sumugod si Dennis ngunit sinikmuraan siya ni Toguro. Nilapitan ni Toguro sina Jenny at Micaela ngunit humarang si Alfred. Sinuntok siya ni Alfred ngunit hinawakan lang ito ni Toguro. Sinabihan niya si Eugene na isa siyang mahinang nilalang at kasunod ay binutis ang tiyan ni Alfred. Tuluyang bumagsak si Alfred at dahan-dahan na tumayo ang nagdadalamhating si Eugene. Paglingon ni Toguro ay binigyan nito ni Eugene ng isang malakas na suntok sa mukha. Dumating si Charlene at nasaksihan ang pangyayari, at sinabi sa kanya ni Jericho na ang kapangyarihan ngayon ni Eugene ay halos kapantay na ng kay Toguro dahil sa matinding kalungkutan. Sinabi ni Eugene na poprotektahan niya ang kanyang mga kaibigan gaya ng ipinangako niya kay Master Jeremiah. Ngunit sinabi naman ni Toguro na sagabal lamang ang mga ito at dapat niyang iwaksi upang lumakas siya kagaya niya. Bumangon si Toguro at sinabing walang muwang si Eugene at tatapusin niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan upang maunawaan niya ito. Sinabi ni Eugene na hindi niya papayagan si Toguro na patayin ang kanyang mga kaibigan at inilagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang ray gun. Lumaki ang kanyang ray gun at nagdulot ng paglindol sa paligid. Kasunod ay itinira niya ito kay Toguro na sinambot naman ito. Unti-unting nasunog ang balat ni Toguro ngunit nagawa pa rin niyang pigilan ang ray gun gamit ang kanyang purong lakas. Kasunod ay bumagsak si Eugene dahil naubos na ang kanyang enerhiya. Nagpasalamat si Toguro kay Eugene sapagkat ngayon lamang niya nagamit ang kabuuan ng kanyang lakas, kasunod ay bumagsak ito at naging abo ang kanyang katawan. Lumapit si Micaela kay Alfred at pinagaling ang sugat nito. Humingi ng tawad si Micaela kay Alfred ngunit sinabi nito na siya ang dapat humingi ng tawad dahil sa ginawa ng mga tao sa kanya. Lumapit si Dennis kay Vincent na ibinigay ang conjuring blade sa kanya. Nagsimulang bumalik ang mga insekto sa lagusan at tuluyan itong isinara ni Valdez. Sinabi ni Valdez na natalo siya sapagkat hindi niya alam ang tunay na katangian ni Toguro. Umalis sina Charlene at Jericho at kasunod ay tuluyang tinapos ni Valdez ang kanyang buhay. Habang papauwi ang grupo, tinawag ni Micaela si Vincent at sinabing mayroon siyang nawawalang kapatid na kanyang hinahanap. Ibinigay ni Vincent ang kanyang tear stone kay Micaela na ikinatuwa nito, ngunit agad din niyang sinabi na hindi siya ang kapatid ni Micaela. Tinanong ni Micaela kung sino siya at sinabi niya na isa lamang siya sa mga kaibigan nina Eugene. Sa Spirit World, napagtanto nina Jericho at Charlene na ang totoong hangarin ni Toguro ay matalo sa isang malakas na kalaban. Ipinagtaka ni Charlene kung bakit pinili ni Toguro ang pinakamalalang impyerno, ngunit sinabi ni Jericho na malamang ay gustong parusahan ni Toguro ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang mga estudyante.
Habang papunta si Toguro sa impyerno, sinalubong siya ni Jeremiah at tinanong kung sigurado ba talaga siya sa gusto niyang puntahan. Sinabi ni Jeremiah na hindi niya kailangang gawin ito dahil sapat na ang kanyang ginawang pagsisisi. Sinabi naman ni Toguro na wala siyang pinagsisisihan at hiniling na lubayan na siya ni Jeremiah. Nagpatuloy sa paglakad si Toguro at sinabing nagsisimula palang lumabas ang totoong kapangyarihan ni Eugene, at kung hindi ito mag-iingat ay maaari itong matulad sa kanya. Sinabi ni Jeremiah na kahit sa huli ay nananatili pa rin siyang hangal at kahit ang kamatayan ay hindi siya kayang baguhin. Sinabi naman ni Toguro na hindi siya magbabago at nagpatuloy ito sa paglakad papunta sa pinakamalalim na impyerno. Samantala, habang tinatanaw ni Eugene ang Kubikukuri Island mula sa sinasakyang barko, humingi siya ng tawad kay Jenny sapagkat nasangkot ito sa kanyang gulo. Sinabi ni Jenny na okay lang yun dahil alam naman niyang ililigtas siya ni Eugene. Idinagdag pa niya na natuwa siya sapagkat nagkaroon siya ng bagong kaibigan na si Micaela. Natuwa rin siya para kay Eugene dahil nagkaroon din ito ng mga bagong kaibigan. Sumigaw si Eugene sa kalangitan at sinabi kay Jeremiah na natupad na niya ang kanyang ipinangako sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo pauwi sa kanilang syudad, at sa pagtatapos ng pelikula, makikita ang ulo ni Tandang Toguro na tinutuka ng isang ibon.